Mas mabuti pa sigurong machismis sa syudad dahil iilang kamag-anak lang at iilang kapitbahay ang makakarinig. Sa probinsya, iba dahil buong bayan ang makakasinghot ng balita. Kinaumagahan, maaga siyang kinatok ng kanyang mama dahil narinig ng kanilang kusinera sa nagtitinda ng gulay sa palengke na may hinarana siya kagabi. Iho, hindi ka man lang ba nahiya sa tita Constancia mo at kay Atty. Ramon? Naiisip mo ba kung anong mararamdaman ngayon ni Jeline? Siguradong nakarating na ngayon sa pamilya nila ang balita. Nakakahiya. Ma, bakit kayo naniniwala sa chismis? Sabi niya mula sa bathroom. Kinuha niya ang toothpaste at nag-toothbrush. Ang aga-aga sermon agad. Huwag mong tularan ng iyong papa, Said. Wala kang mapapala sa mga babaeng yan. Kapag bisyo na ng kanyang papang pinag-uusapan, tumatahimik na lang siya. Simula noong bata siya, hanggang ngayon ay iyon pa rin ang isyu. Ang pambababae ng kanyang ama at ang walang katapusang selos ng kanyang ina. May panahon din noon na naaawa siya sa ina at kumakampi rito. Pero ano pa ba ang magagawa nila gayong mukhang imposible nang magbago ang ugali ng kanyang papa Ismael? Pagsapit niya sa puno ng mangga, habang patungo sa opisina ay binati agad siya ni Tay Ashraf na naghahasa ng itak na pangkatay. Naku, ang ganda raw ng dalagang yun, Sir Sin. Para raw diwata sa haba ng buhok. Saan nito? Isang ngiti ang sinagot niya sa matandang Muslim. Ito ang gumagawa ng halal na pangkatay ng kanyang mga baka. Iniaangkat nila ang kapat ng kanilang produkto sa Zamboanga, kaya dapat respetuhin nila ang tradisyon ng mga naninirahan doon. Si Tay Ashraf ang pinakaunang Muslim na kinuha nila mula Tawi-Tawi. Mahilig lang talaga itong manukso, pero napakabait nitong tao. Akala niya ito lang ang tutukso sa kanya ngayong araw. Nang mananghalian na sila sa ilalim ng kahoy ng kay Mito, kasama ang kanyang ama at overseer, tinanong siya ni Boy Sandok, ang kanilang tagaluto sa Bukirin, kung ano raw ang pangalan ng hinarana niya kagabi. Natigil ang kanyang ama at ang overseer sa pagkuha ng pagkain para abangan ang sagot niya. Mukhang ang dalawang nilalang lang yata ang hindi pa nakarinig ng balita. Wala yun, sabi niya. Chismis lang yun. Napangiti ang kanyang ama. Artista ka na pala ngayon, anak. Mahilig ka nang mag-deny. Hindi ka naman namin ibubuko doon kay Jeline. Kung ugali ang pag-uusapan. Halatang sumama niya siya nagmana, seryoso at tahimik. Ang kanyang ama kasi masyadong kalug at walang pakialam. Siguro dahil ang ina ang mas nakasama niya habang lumalaki. Palagi kasing busy ang kanyang ama sa negosyo at sa ibang bagay. Mukhang may pinagmanahan, nasabi ni Rod, ang kanilang overseer. Napahalakak ang kanyang ama. Maganda ba talaga, nak? Nagbablush ka. Mas namula siya sa sinabi ng ama. Hindi kasi sa sanay na tinutokso nito. Tango na lang ang sinagot niya rito. Pero kung akala niya ay pananghalian na ang pinakamasamang tukso, mas nangilabot siya pagdating niya sa lamay ng tiyuhin kinagabihan. Ipinatawag siya ng kanyang tita Rita sa study. Nakatabako ito ng mahaba at naka-long dress na itim. Walang balita sa bayan na ito na nakakalampas sa tenga ko, sabi ng matanda habang nakaupo sa mesa. Hindi ba may commitment ka na kay Jeline? Bakit ka pa nang haharana ng iba? Hindi uli siya sumagot. Pareho kasi ang ugali ng kanyang tita Rita at ng kanyang mama. Kahit anong paliwanag niya, ay hindi pa rin ito maniniwala. Mukhang wala kasing tiwala ang dalawa sa mga kalalakihan. Mahal ko si Jeline, patuloy ng tita Rita. Sa susunod na marinig ko na niloloko mo siya, makakatikim ka ng palo sa akin. I swear to you, Said, marinig ko lang uli na umakyat ka ng ligaw doon sa boarding house ni Yolanda. Papaluin kita. Tumango siya sa matanda at nagpaalam na lalabas na. Hinanap niya ang anino Jeline. Wala ito sa lamay. Mabuti na rin dahil siguradong bubungaan din siya nito. Pero siguradong makikita niya ang kasintahan sa libing. Siguradong dadalo ito kasama ang pamilya. Bahala na bukas. Nang sumunod na araw ay nasa bahay na siya ng kanyang tita Rita 8:00 pa lang ng umaga. 10:00 ang libing. Baka lang may kailangan ng tiyahin. Wala itong ibang pamilya bukod sa kanila. Kaya palagi nilang inaalalayan. Pagdating sa mansyon nito ay marami-rami na rin ang tao. Ilang leaders ng kanyang Uncle Frankie, noong alkalde pa ito. Bandang 9:00 dumating ang pamilya ni Jeline. Dumiretso si Atty. Ramon sa tumpok na kinabibilangan ng kapitan na nasa tolda. Pumasok naman sa bahay si Jeline at ang ina nito. Hindi siya pinansin ng mga ito. Masama ang mukha na tumingin sa kanya ang nobya. Pero kahit ganoon ay binati niya ang mag-ina ng good morning. Hindi sumagot ang mga ito. Ang kanyang tita Rita ay lumapit sa dalawa at nagbigay rin sa kanya ng masamang tingin. Sige magkampihan ang mga ito kahit wala siyang ginawang kasalanan.
Lumabas siya sa terrace para magpahangin at mag-alis ng sama ng loob. Saktong paglabas niya ay dumating din ang Melisana Musical Ensemble. Nang bumaba sa sasakyan si Chanda, parang may kung anong sinag ng araw na bumalot sa paligid. Napakarigal nitong tingnan sa bughaw na uniformeng na pangbanda. Ngayon nga lang niya napansin na maganda pala ang hubog ng likod ni Chanda. Isarado mo yung bunganga mo, sabi ng kanyang ama. Yan bang nakablong pinupunteriya mo? Isinara niya ang bibig dahil nakanga pala talaga siya. Naramdaman na niya ang pamumula ng kanyang mukha. Nakita ni Chanda si Sade sa terrace kaya agad siyang napatilikod. Hindi niya kayang humarap dito pagkatapos malaman kay Olga na si Jaime pala ang gustong manligaw sa kanya at hindi ito. Ano kayang kahihiyan ang nagbigay niya kay Sade? Kagabi nag-text siya sa kanyang mami Cosette na uuwi na siya ng Maynila. Ang reply ng kanyang ina-inahan, bakit? Hindi siya nakasagot dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang sunod-sunod na katangahang nagawa niya. Pumunta siya sa Sarakanlaw para sirain ang kasal ni Sid, pero wala yata siyang ginawa kundi magpatawa. Lalo pang sumidhi ang kagustuhan niyang bumalik sa syudad nang nagmarcha sila mula sa bahay ni Rita Mendoza papunta sa simbahan sa ilalim ng pang-alas-10 na sikat ng araw. Malayo rin ang isa at kalahating kilometrong lakarin at ang daming nakatitig sa kanya. Nako-conscious tuloy siya, lalo na't nasa balikat niya ang dambuhalang tuba. Nakakawala talaga ng voice. Nang nasa simbahan na sila, ay natanggap niya ang text ng kanyang mami. Kung uuwi ka, susunduin ulit kita sa crossing. Pero parang nagbago na naman ang kanyang isipan. Nang pagbalik galing sa sementeryo, ay tumawag ang kaibigan niyang si Lynn. Girl, may promo ang Cebu Pacific. 2,000 lang ang ticket ngayon pa Singapore. Dapat makabili na tayo next week. Sureness, sagot niya. Tinawagan niya si Cosette para lambingin na hanggang next week na lang ang promo ng airline. Pumayag ito nang walang maraming salita. Mukhang mabait nga sa kanya ngayon ang ina-inahan. Kung di siya nagkakamali, siguradong nakokonsensya ito na pinadala siya sa Sarakanlaw. Pumayag agad na uuwi siya at susunduin pa siya. Huwag na nga siyang umuwi. Tutulungan muna niya ang ina-inahan. Kahit kasi masungit ito at atribida, madalas alam niyang mahal siya nito. Di nga ba kahit hindi sila magkaano-ano, ay inalagaan siya ng babae. Nag-text ulit siya rito. Mami, hindi na lang ako uuwi ngayon. Alam mo na, may date pa kami ni Sade. Sayang din, diba? Are you sure ayaw mong umuwi? Sagot nito sa text. Yes, Mai. I love you. I love you too. Pagdating sa boarding house, agad siyang naligo at nag-aspire sa party. Alas 5 pa lang pero baka kasi alas 7 ay pumunta na sa boarding house si Sade. 6:30 ay dumating si Olga. Naka-backless dress ito at itim na nakaboots na itim din. Glittering green pa ang eyeshadow na punong-puno ng silver dust ang braso. Napuwi nga siya ng silver dust kaya hinipan pa ng bakla ang kanyang mata. Matagal bago na wala ang hapdi sa kanyang mata. Natawa pa si Olga habang humihingi ng sorry sa mga silver dust. Pagdating ng alas 7 ay hindi pa rin dumating si Sade. Nagdadalawang isip na siya kung darating pa ito pagkatapos ng nangyari sa harana. Natawa uli si Olga. Kinabog mo lahat, Day. Hindi raw madrawing ang itsura ni Jaime nang si Sade ang pinasalamatan mo. Kanino mo narinig? Baka pinag-uusapan ako ng mga tao ha. Correct kong. Napasimangot siya. Ano kaya ang paningin sa kanya ng mga taga-Sarakanlaw ngayon? At lalong bumigat ang kanyang pakiramdam nang alas 8 na ay wala pa rin Sade na dumating sa boarding house. Siguradong nagbago ng isip niyon. Pag di pa siya dumating ng 8:30, kukuha na tayo ng tricycle na maghahatid sa atin doon. Aba, sayang ang get-up ko kapag dito tumuloy. Ani Olga. Eksaktong 8:30 nang may humintong motor sa kanilang harapan. Si Jaime ang sakay niyon. Maya-maya ay kinrok sila ni Aling Yolanda dahil sinusundo na raw sila ni Jaime. Patay, iyak niya habang papalabas sila ng pintuan. Pero nang nasa harapan siya ng lalaki, ay masaya niya itong binati. Ngumiti naman ito sa kanya. Hindi ba kami mahuhulog dito? Tanong niya habang paangkas sila ni Olga. Wala siyang balak na humingi ng paumanhin dahil mas mabuting umarte na lang silang parang walang nangyari. Pero ang totoo, medyo bad trip siya. Si Sade kasi ang inaasahan niyang susundo sa kanya. Mabilis mag-drive ng motor si Jaime. Kulang-kulang 1 oras bago sila huminto sa highway na nasa gitna ng malapad na palayan. Dikit-dikit ang maiingay na bars, restaurant at medyo okehats na pinapalibutan ng maraming tao. May umaawit ng mayway sa isang kubo. May reggae ni Bob Marley sa isa. Maraming nakatambay ng mga sasakyan at motor kaya naghanap pa sila ng parking slot. Nang maipwesto na ang motor sa gilid ng pulang Isuzu, iginiya sila ni Jaime sa bukas na gate na kawayan
na punong-puno ng mga gimikero at gimikera. May mga lamesa at upuan na nasa lilim ng malaking askasya kung saan nahuhulog ang mga kapis na ilaw. Kadikit nito ang entrance ng bar na 2 palabag at gawa sa kawayan. May sumalubong sa kanilang chinito na naka-long sleeve. Pare, ganda ng kasama natin eh. Si Chanda Reyes, pakilala ni Henry. Chanda Sili, kulit ko. Kilala rin ito si Olga. Masaya silang nag-uusap ng Chinese. Municipal engineer din pala ito sa bayan ng Libertad. Siya nagtayo ng bar para may iba pang pagkakitaan. Sabi nga nito, hindi raw aasin siya. Kapag sa gobyerno lang ito nagtayo.